Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer. Una mensahe po ninyo, Queen of Pentacles. Ayan. So, sa Queen of Pentacles energy, this is really beautiful energy, lalo-lalo na pagdating sa pamilya, pagdating sa kaperahang aspeto, trabaho, negosyo. No? Kasi this is, unang-una, this is a very nurturing energy. This is a very sensible person, si Queen of Pentacles. Kaya, ano to, maalaga, no? So, maaring ganun kayo, Cancer. Napaka-maalaga ninyo, napaka-concerned ninyo sa mga tao sa paligid ninyo, mga bagay-bagay sa paligid ninyo, no? So, napakaganda. Maaari din yun ang trabaho ninyo. Baka meron kayong inaalagaan or baka nasa caregiving industry kayo, no? Pagdating naman sa pera, trabaho, no, this is going to be a successful period para sa iyo kasi maaaring meron kayo dito mga financial successes na makakamit, no? There could be additional gain, no? Financial gain dito na paparating sa inyo. Magkakaroon siguro kayo dito ng extrang kayamanan. Maaaring meron kayo dito mga financial offers, opportunities na maghahatid sa inyo ng financial prosperity and abundance. What else? We have the moon energy. Ayan. So, kung meron kayong desisyon na kailangan gawin sa ngayon, Cancer, wag muna ninyong pag-desisyon na nito. Yung parang, teka lang muna, awat muna, no? Because maybe, kahit kayo, hindi pa kayo sigurado sa gagawin ninyong desisyon, maaring nagdadalawang isip pa kayo, maaring gusto mo pang you want to take more time pa, no, before you make a decision. Kaya wag muna ninyong pilitin ito, okay? Wag niyo munang ipilit kung ano man yung mga bagay-bagay, kumbaga, na gusto ninyong pagdesisyonan rito. Kasi maaring kung ano man yung tawag dito, kung ano man yung magiging desisyon ninyo or kinoconsider ninyo maging desisyon dito, parang yung kung ano man ang basis ninyo dito, parang hindi pa reliable masyado kasi baka kulang pa rin yung impormasyon na hawak ninyo, baka kulang din yung alam ninyo, 'di ba, na mga detalye. So hindi pa masyadong malinaw sa iyo, kaya nga siguro nagdadalawang isip din kayo, 'di ba? Kaya wag muna kayong magdesisyon. Makinig muna kayo sa iyong intuition, makinig muna kayo sa inyong intuition so that you will be guided, no, accordingly kung ano ang dapat ninyong gawin, no? What else? We have death energy. And this is the end of the old and the start of the new. No? This is the end of an era. Kumbaga, Cancer, meron kayong mga babaguhin sitwasyon sa buhay ninyo. Meron kayong mga sitwasyon na hindi muna ninyo na kumbaga pagpapatuloy, bagkus tatanggalin mo na to sa buhay mo, alisin mo na to sa buhay mo kasi maaaring hindi na nito deserve, no, ang panahon mo, ang oras mo, ang attention mo. Maybe nakikita nyo na hindi naman na positibo ang epekto ng kung ano man ang bagay na to or pangyayaring ito. Okay? So there is a promise of rebirth dito sa buhay ninyo. Magsisimula kayo dito ng bago, no? Magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo rito, Cancer. Okay? There is going to be an ending and there is a new beginning. Meron kayong mga tatapusin ng sitwasyon dito. Meron na kayong mga aalising mga bagay or tao sa buhay ninyo at you are making room, no, para sa mga bago. And this is what you want. No? Maybe this is what you are manifesting in the past. Maaaring ito rin yung gusto ninyong mangyari because maybe baka nagsasawa na kayo,
no, sa sitwasyon ninyo. Baka ang iba sa inyo naging routine na lang, no, kung ano man ang inyong sitwasyon, parang nabuburyo na siguro kayo. We have 7 of Cups. Ayan. So, dito sa 7 of Cups, ano, there is parang nagdi-daydreaming ang iba sa inyo rito, no? And this is also good, no? Kasi yung daydreaming, 'di ba? That is one tool also of manifestation of law of attraction, yung ganon. Kaya lalo na kung yung pagdi-daydreaming ninyo ay nilalagay ninyo doon sa mismong sitwasyon na iniisip ninyo, yung sarili ninyo, as if nangyayari na, kung ano man yung dinidaydream ninyo, as if nangyayari na, kasi ay, nilalagay mo na yung sarili mo doon sa sitwasyon na parang ini-experience mo na kung ano man ang nangyayari na or gusto mong mangyari, no? Pero yun nga lang, no? Siguro para doon sa mga Cancer na nag-daydreaming, maybe hanggang doon lang naman din ang ginagawa ng iba sa inyo. Hindi rin naman kayo nagtitake action, hindi rin naman din kayo gumagawa ng paraan para makalapit man lang kayo doon sa kung ano man yung ine-envision ninyo for yourself. Okay? What else? We have 10 of Wands in reverse. Pagod na kayo, exhausted, as parang burnout na kayo, drained na kayo, energy-wise. So, ano kayo? Cancer, maaaring ito yung isa sa gusto ninyong baguhin sa sitwasyon ninyo na siguro kung kunyari sa pamilya, no? Baka lahat na lang ng responsibilidad, obligasyon nasa balikat ninyo. Kung sa trabaho man ito, baka lahat na lang din, ano? Ng trabaho, binibigay na sa'yo. Kaya siguro wala na kayong oras, panahon para sa sarili ninyo, no? So, ito yon Cancer. Baka ito yung babaguhin ninyong sitwasyon, no? Maybe you're going to ask for help na, or maybe you're going to speak up na, no? Para, alam mo yun, mabago ang inyong sitwasyon. Kasi maybe hindi mo na to kakayanin, no? Na yun at yun na lang ang nangyayari. So, tignan natin kung ano pa. We have resilient. Ayan, you are resilient. Marami ka nang natutunan sa buhay, eh. Marami nang experiences kayo sa buhay na nagawa na ninyo, 'di ba? At yun nga, marami na kayo natutunan. You have learned a lot of lessons in life, no? Kaya ngayon, mas matatag na kayo, mas matibay na kayo. We have joy, and spread seeds of joy like a wildflower, and no doubt you will revel in the result. Okay? So, sa ngayon, Cancer, maybe you are going to be you're feeling joyful, no? Mas magiging masaya kayo sa ngayon, no? At marami kayong sigurong may maraming sitwasyon dito sa buhay ninyo, siguro ang kung pagtutuunan ninyo ng pansin, no, you will be feeling joyful about it. Kung pagbibigyan ninyo ng pansin, maaaring mas magkakaroon kayo ng mas maraming pagkakataong maging masaya, 'di ba? Kasi siguro hindi lang kayo masyadong nakatutok, no, sa kung ano mga nangyayari sa buhay ninyo sa present moment. Kaya maraming bagay ang hindi ninyo na-appreciate. But if you are going to focus on what is happening right now, maraming magpapasaya sa inyo. We have cleanse, wash your weary spirit clean, and take a walk in the wooded glades. Ayan. So, you may need cleansing, no? Feeling ko dito, this is energetic cleansing na kailangan ninyo. Kasi baka marami ng negativity, no, sa katawan ninyo, sa isip ninyo, sa puso ninyo. So, it's about time na para i-release mo ang mga negative energies na yan. No? You can do smudging, smudge yourself, yung ganon, or mag-meditate ka, diba? Use the, yung chakra, yung chakra meditation, yung ganon. That is also one way, no, of cleansing your energetic field. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.